Mula sa DENR Regional Office, ito ang DENR at your service. DENR at your service. Kasama si Ariel Calion at Joanne Mariscotti. Magandang araw, isang mainit na pagbati ang nais naming iparating sa mga ginigiliw naming taga-subaybay. Muli, narito ang inyong programa, DENR at your service, na maghahatid sa inyo ng mga balita at pangyayari sa loob at labas ng Kagawaran ng Kapaligiran at Tigasyaman o DENR. Ito po ang inyong lingkod, Ariel Calion, na nagsasabing panahon na ng kampanya sa National Elective Post. Sikapin natin na pangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa ating mga punong kahoy. Iwasan ang paglalagay ng mga posters o campaign materials sa mga ito, sapagkat kung mahal natin ang ating pamilya at may malasakit tayo sa susunod na henerasyon, pangangalagaan natin ang ating kalikasan. Ako naman si Joanne Mariscotes na bumabati ng magandang araw at nagsasabing kung kailangan ng ating katawan ang exercise at tamang diet upang maging malusog, maganda at malayo sa sakit, kailangan din ng ating kalikasan ang pangangalaga upang tayo'y may sariwang hangin pa ring matitikman at may kaaya-aya at malinis na tanawin. Pinuntahan po ng ating mga kasama ang Bicol Natural Park kung saan matatagpuan ang Mother Tree o ang pinakamalaking punong red lawaan sa Bicol Region. Dito'y makakausap natin ang Protected Area Superintendent Macario Jonglay at ganun din si Forester Angelito Rotacio upang ipagbagay alam sa atin ang ilan sa mga endemic species na matatagpuan sa Bicol Natural Park. At ang iba namang mga balita ay hahatid naman sa atin ni Forester Hines Hernandez. Noong nakaraang linggo, ginanap ang Interregional Children and Forest Summit. Dinaluhan ito ng mahigit 50 kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng Kabikulan at sila'y pumunta sa Bulusan Volcano Natural Park. Nagkaroon din sila ng Youth Summit na dinaluhan ng mahigit 150 youth delegates mula sa iba't ibang lugar ng Bicol. Pinangasiwaan ng Penrose Sorsogon sa pamumuno ni Pendo Imelda Baltasar kasama ang Protected Area Superintendent Annabel Barquilla at ang Yakap Kalikasan, isang non-government organization na pangunahing abala sa pag-asikaso sa mga kabataan dahil sa kanilang special program para sa kanila, Kids to Forest, kung saan tinipon nila ang mga kabataan upang magkaroon ng exposure sa kagubatan at ibabatid sa kanila ang kahalagahan nito. Binibigyan natin ng halaga at pansin ng mga kabataan sapagkat sa kanilang mga kamay nakasalalay ang ating kinabukasan. Kaya samahan ninyo kami sa loob ng 1 oras upang ating mabatid ang mga kaganapan sa loob at labas ng ating Kagawaran ng Kapaligiran at Tigasyaman. Ito ang ating programa, DENR at your service. Dati wala namang ganito kagrabing tagtuyot. Dati po yun. Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para makialam. Dati, hindi naman tayo binabaha. Dati po yun. Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para tumulong. Nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na ang alamin ang mga paraan at tumulong upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Ang NGP o National Greening Program, ini priority program kan gobyerno sa lado ng reforestation. May tuyo na makapagtanom ng 1.5 billion seedlings ng kahoy sa 1.5 million hektarya ng karagaan, siring sa forest lands, mangrove and protected areas, ancestral domain, civil and military reservations as in urban areas sa Bilog na Nasyon poon 2011 sa GOD 2016 sa tuyang suportahan ang National Greening Program. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharaning DENR office sa inyong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph.
Asin sa kunyan sa tuyong parentang DNR, Akta Republika 123, aktibong pigpapautob kan DNR. Labis isang gatos tulos ng residential titles o titulo ng dagaan ay awards sa mga residentes ng barangays sa mga probinsya kan Sorsogon asin Catanduanes sa enot na simana kan Enero taong 2016. Sa probinsya ng Catanduanes, kabilugan ng 91 titulo ang naibariwan sa mga residentes kan Cagraray, Bato, Catanduanes sa isinagibong awarding ceremony kan Enero 9, 2016 na pigatindiran mismo ni Mayor Johnny Rodolfo kan Bato, Pedro Catanduanes, Joaquin Guerrero, Attorney Carmina Mariano kan Registry of Deeds, asin iba pa. Mantang sa probinsya ng Sorsogon, kabilugan na 32 sertipiko nin residential titles ang naiparte sa mga barangays kan Salog, Purabod, asin buhatan sa syudad ng Sorsogon, asin kabilugan na 152 certificate of lot entitlement relocation sites para sa mga barangays kan Bulabog, asin Kapoy ang distribuir durante kan pigkonduktan awarding kan Enero 6, 2016. Sigud kay DNR Regional Director Gilbert C. Gonzales, ang siring na mga aktibidad kan DNR andalan para magkaigwanin sa rong secured land tenure ang mga kababayan partikular sa Bicol Region, asin nga ni man na malikayan ang pekeng titulo. Ang pagbaluas ng libreng patenteng residensyal, pigtutugutan sa lintong kan Republic Act 123, kung sa inan si man na namamanuang Pilipino na nag-ookupar sa sarong residential area sa loob ng 10 taon ang pwede na mag-apply para sa free patent title. Pag-develop sa Sumblang Lake asin iba pang wetlands ipigbubusol kan DNR. Bilang panginot na lakdang para sa pagpauswag kan Sumblang Lake sa Kamalig Albay, tututukan kan DNR sa pagikan mga personahis kini ang assessment kan lugar katabang ang nakakasakop ng local government units ngani na mabilog ang sarong komprehensibong management plan para sa pangataman kan wetlands. Ini ang pigasigurar ni DNR Regional Director Gilbert C. Gonzales sa isinagibong programa katakod kan selebrasyon kan World Wetland Day sa Sumblang Lake sa Barangay Sumblang, Kamalig Albay kan Pebrero 2, 2015. Sigun kay R.D. Gonzales, mawag kan DNR na maging mangnuan kabos sa kahalagahan kan wetland sumatibo sa pagsustenir ng kabuhayan asin biodiversity apisar pa sa dakulang potensyal ang mga ini sa pagpabaskog ng turismo sa lugar. Ang Sumblang Lake sa Kamalig Kabawan kan Daraga Albay asin Danau Lake kan Masbate ang target ay sa irarom sa assessment kan DNR sa ngunya na taon. Mantang 8 wetlands o matibuan na naisirarom na sa assessment asin pagpautob ni management plan siring sa Lake Manapaw kan Buhi Kamsur, Bao Bula Lake, Bulusan Lake, Bato Lake, Kabusaw Lake, Katugday Lake asin Makwan Lake kan San Ramon Buhi Camarines Sur. Manlaylay na klase ng wetlands, ini an inland wetlands, coastal wetlands asin human-made wetlands. Ang dahura asin iba pang coastal wetlands ang nagsirbing buffer o hulang sa bagultanan ng kadagaan asin kadagatan na nagpupugol sa baha asin pagrumpag ng daga. Sa iba pang barenta, DNR nagtaonin pagrumdom para sa karampanyahan sa kunya na election 2016. Pirang aldaw bago ang campaign period, nagtaonin patanid ang Department of Environment and Natural Resources sa pamayon ni Regional Director Gilbert C. Gonzales sa publiko, urog na sa mga politiko asin mga suportador na likayan ang magpako nin posters o anuman na materyales sa pangkampanya sa mga puunin kahoy nga man na maibitaran ang pinilidad kan ley. Susugaya sa PD 953, ipinagbabawal ang pagputol o daw paglugad sa kahoy sa inman na lugar siring sa gilid kan tinampo, parke asin iba pa may pinilidad na 6 na bulan sa kud 2 taon na pagkakakulong asin 500 pesos sa kud 5,000 pesos ang iimpunir sa sisayman na mapupurbara na nagbalga sa nasabi ng ley. Apisar sa PD 953 nakapalaman man sa Section 23 kan Common Act Resolution 7767 kasugpon kan Republic Act 9006 o Fair Election Act, ipinagbabawal ang pagdudukot o pagpako nin poster sa poon o lawas ting kahoy. Nagapilar man si R.D. Gonzales sa mga politiko asin pagriba, nagibo na malinig ang karampanyahan sa paginin tama na pag-aponin basura asin paglag sa naman ng poster sa mga lugar na pigdesignar kan Commission on Elections. Sa karagdagan pang bareta, Mangrove and Beach Forest Development Project padagos na pigtututukan kan DNR. Maabot na sa 93% kan suma total na 7,276 hektarya ang napatunumanin sa risaring klase ng mangrove asin beach forest tree species siring sa Bakawan, Talisay, Api-api asin iba pa sa lindong kan Mangrove and Beach Forest Development Project or MBFDP kan DNR sa bilog na Riyon 5. Inibasado sa opisyal na datos na ipinaluwas kan mga penro offices sa Riyon kan bulan ng Disyembre 2015.
May kabilugan na 7,144 hektaryang target para sa Mangrove and Beach Forest Development Program sa Region 5. Sa Albay, 1,000 hektarya, Camarines Norte, 1,900 hektarya, Camarines Sur, 1,100 hektarya, Catanduanes, 700 hektarya, Masbate, 2,130 hektarya, Asin Sorsogon, 314 hektarya. Sigon kay DNR Regional Director Gilbert C. Gonzales, sa iro니 sa mga programa na maigot na pagtututukan kay DNR, nililutaan sa rong billion MB FDP na pamanahon para sa rehabilitasyon in mangrove as in beach forest kan riyo na pirbing pigagihan in kalamidad. Ini kaipuan nga ni na mapasarig pan sa tuyang coastline. Siring man ang mangrove in beach forest ang masirbing estratehiya sa paglaban sa climate change. Ini ang naging pahayag kan mga stakeholders as in implementers kan Mangrove in Beach Forest Development Project manungod sa proyektong ini. Pagdating dito sa Mangrove in Beach Forest, Mangrove in Beach Forest Development Project, ang Penro Albay ay siya ang nakatalaga para doon sa pag-inspeksyon at pagmumonitor ng accomplishment at may manakatutok tayong tao dito sa project na to. At dito rin yung mga accomplishment binabayaran para sa mga partners ng DENR. Halos dapat required ang mga assigned na extension officers na magpunta sa area para mamonitor natin at sa pagre-report linggo-linggo and para tinitingnan din yung regular reporting natin na nagagawa ng tama ang mga dapat ginagawa ng ating mga partners dito sa project na to. Base na rin sa pag-iikot-ikot ko at pagbibisita sa mga sites, natingnan natin na dapat yung tinatamnan natin ay hindi dapat inaabot ng tubig dagat or tubig alat. At kasalukuyan din kung may available pang area, kailangan nating ilipat siya doon sa hindi inaabot ng tubig dagat. At kung kailangan nating palitan o i-revise yung ating mga mapa, kasi talagang base sa experience at base na rin sa pagtanong-tanong ng ating mga kasamaan, hindi talaga pwede siyang tumubo doon sa mga area na dating na tamnan. Kaya dapat i-adjust natin o ipasok-pasok natin ng inward ng konti. Ano po sir ang kaibahan ng regular NGP sites sa mangrove dito sa Mangrove Beach Forest? Yung sa mangrove naman, yun ay nakatalaga o ang mga areang tinututukan yun, yung ating mga sinasabi natin mangrove areas. Ito naman sa beach forest, ito naman yung dito sa baybayin. Doon sa regular NGP naman natin, sa kasalukuyan, ito na yung mga natitira natin project na hindi nakasabay pa doon sa NGP. So sir, ano po ang ginagawa natin sa DENR upang sa gayon ay ma-encourage natin ang mga komunidad na mag-participate, makibahagi po sa mga gawain ng National Greening Program, particularly dito po sa Mangrove Beach Forest? Base sa ano natin yun, na-encourage sila kasi unang-una kapag ang isang project natin ay nakapaloob sa isang barangay, unang-una sila ang nagiging priority natin na maging workforce. At pag na-involve sila sa project, sila mismo ang natututunan nila kung ano talaga ang ating adikain at gusto mangyari kung bakit tayo may project. Sa aking pagtatapos, sana po ay lahat po tayo may obligasyon, hindi lang po ang DENR, hindi lang po ang aming partners, pati na rin po yung mga komunidad na malapit dito sa atin. Iwasan po natin yung patuloy na pagdistroso ng ating mangrove at ng ating mga kakauyan sa ating baybaying dagat. So, ngayon po nandito tayo sa Kabakungan Manito where we have two projects related to mangrove. One is the Barangay Forest Program and then ang ating Mangrove and Beach Forest Development Program. So dati-dati po ang ating mga mangrove species, mga bakawanan ay pinuputol na ginagamit sa panggatong and other uses. So because po sa intensive IEC ng ating opisina at other government sectors na rin po, nagkakaroon na ng awareness sa mga tao, sa mga communities na meron pong ibang gamit ang ating mga kahoy, hindi lamang pong panggatong. So nandyan na po yung of course yung protection from strong tidal waves and recently po na-realize nila na mas maganda yung kanilang ani ng mga crablets dahil sa
ecosystem or yung habitat na kanilang tinitirhan na mas mayayabong na mga mangrove areas natin. So, economically speaking, ang livelihood nila ay mas gumaganda dahil mas may napagkukunan sila ng mas magaganda at mas malalaking crablets na dala na rin po ng mayabong na mangrove areas. Taking from the experience of Leyte during the Typhoon Yolanda, yung bagong-bago lang sa atin nun yung storm surge na tinatawag. So, ano yung nakita natin or na-identify ng ating mga experts na pwedeng maka-save sa atin sa mga storm surges na ito na tinatawag. So, isang na-identify is yung mangroves or ang ating mga bakawanan. Ano ang importansya nito? Pag masyadong makapal, pag makakapal na or malago ang ating mangrove plantations or ang ating mga mangrove areas, ito ay magandang barrier sa mga storm surges or big tidal waves na pwedeng pumasok landward or inward. So isa po yun sa na-identify ng ating mga experts. Kaya po tayo sa DENR ay nag-identify ng mga areas na pwede pa, mga potential sites na pwede pang palaguin kung meron mang existing or mag-establish tayo ng mga mangrove areas na talagang makakatulong naman sa atin. Isa pa po, ang isang layunin, aside from yung ating security and safety rin, na laking tulong ng ating mangrove areas, ito ngang isa sa mga layunin na maiangat ang antas ng kabuhayan ng mga tao. New Residential Free Patent o Akta Republika 123. Ini ang bagong katugunan na minataong kakusgan sa pagtaonin libreng patente sa mga dagang residensyal. Pigpirmahan bilang ley kan Marso 9, 2010 ni dating Presidente Arroyo sa lindong kan Public Land Act. Ini ang pagguno ng dagang pampubliko sa paagi ng administratibong kumpirmasyon kan bako perpektong titulo. Katuyuhan ay husay sa ley ang diretso sa daga kan mga Pilipino na nag-eerok kasi nagtatanom sa intag lote sa laog ng magkakanigong peryodo. Pwede na magpasa ng aplikasyon para sa free patent ang si Isay Man na syudadanong Pilipino na nag-eerok sa sarong dagang residensyal sa laog ng 10 taon. Para sa karagdagang detalye, magpasyar sa pinakaharan ng DENR office sa itong lugar o magbisita sa www.denr.gov.ph. Dito tayo ngayon sa loob ng Bicol Natural Park upang alamin natin ang mga iba't ibang species ng flora and fauna. At dito nga matatagpuan ng isang endemic species, ang tinatawag na palm o abiki Bicol. Makita natin na ito ay endemic dito sa Bicol Natural Park. Dito lamang ito makikita. Pakita po natin ang example nitong abiki na ito. Dito lamang sa lugar na ito makikita. Isang magiting na forester ducks. Tax. Rotakyo. At dito sa Bicol Natural Park at i-describe niyo sa atin ang mga endemic species na narito sa loob ng BNP. Ang isa po sa endemic species dito ay yung tinatawag po na abiki. Ito po ay solitary palm na para siyang bunga, pero ang pagkakaiba yung sa fruits, nagkakaiba po sila sa fruits at saka sa ugat. Meron din po isa pa dito na tinatawag nating tibang lang. Pero ang pagkakaiba po nitong abiki ang abiki solitary, ang tibang lang po cluster siya pag tumubo. Tapos may pagkakaiba din po sila sa dahon. Yung isa po, yung tibang lan ay violet, may violet. Samantalang ang itong abiki ay green lahat po ang dahon niya. Talagang dito lang po yan sa Bicol Natural Park. Pero mayroon din pong lumalabas basta sa Bicol region kasi mayroon din pong nakikita sa Goa at saka sa ibang area diyan sa Kwan. So endemic sa Bicol region. Sa Bicol region lang siya endemic. Ilang hektarya po ang Bicol National Park po ay binubuo ng 5,201 hektarya. Muli, narito pa rin tayo sa Bicol Natural Park at pupuntahan natin ang pinakamalaking
red lawaan na matatagpan dito sa Bicol Region ang tinatawag natin na mother tree. Ang punong ito ay ang tinatawag na Palusapis, family Dipterocarpaceae. Nakikita po natin na mas malaki po ang kanyang buttress. Ito po ay support po ng puno kasi pag malaki po ang puno, dapat may support at ang buttress po ang nagsusupport sa puno. Ito po yung buttress. Ang punong ito na nakikita nyo ay katumbas ng 8 palapag ng gusali o mga 24 meters po. Ang karaniwan pong kartangian ng mga Dipterocarp species ay matataas sapagkat nakikipagkompetensya po siya sa light. Bilang paso po nitong lugar na ito, ano po ba ang mga ginagawa niyong hakbang para maproteksyonan itong ating mother tree? Sa ngayon po kasi, sa tulong ng ating mga kasama namin sa DNR, yung aming counterpart namin sa San Jose Pocot, kasama yung aming mga ranger na nasa San Jose Pocot at saka sa San Jose Camarines sa Daet. Katulong yung aming 3 bantay gubat ay regular namin itong pinapatrol. Regular kami nagpapatrol sa area kung saan sinisiguro namin na ang nag-iisang mother tree ng lawaan dito sa Bicol Region ay maprotektahan. Ito na po yung ating nag-iisang saksi na talagang ganito kalaki ang kahoy na makikita natin ngayon hanggang sa kasalukuyan. Ano po ba ang buting na idudulot nito sa ating kalikasan? Itong napakalaking lawaan na So, ito pong napakalaking kahoy na ito, nakikita natin kung saan nakikita po natin, nakatanim sa itaas ng ilog. So, kung ito po ay kung ito po ay mapuputol, magkakaroon po ito ng erosion papunta sa ilog. Na later on, magkakaroon ng siltation pati sa mga ilog natin. So, talagang kinakailangan natin itong protektahan. Ang isa pa, ang kinuha namin dito, na sana maka-experience namin ito yung mamunga at makakuha kami ng bunga at ito mapalago namin kasi isa itong magandang source ng puno na kung saan kailangan natin yung mga seeds na pwede pa nating maparami later on. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbiyahe o paglabas ng mga kahoy, furniture, rattan, nipa, hanay at iba pang yaman gubat base sa PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines o Republic Act 9147 o Wildlife Act of the Philippines nang walang kaukulang permiso sa Department of Environment and Natural Resources DENR. Gayon din ang anumang uri ng sasakyan o kagamitan na ginamit sa nabanggit na mga ilegal na gawain ay maaaring makumpiska. Ito ay isang paalaala mula sa DENR. Para sa karagdagang detalye, mag-log on sa www.denr.gov.ph. Ang papel kan coral reef o bahura sa pagsira bilang hanabuhay o pagsagang sa makusog na ukol, aram na kan kagabsan, alagad ang proteksyon kay ni laban sa abuso, siring sa basura, polusyon, iligal na pagsira, asin pagkuha kay ni sa dagat, dapat pang aramon kan lambang namamanwaan. Sa lidong kan Sustainable Coral Reef Ecosystems Management Program o SCREM, ang bahura o coral reef mapupurtihiran laban sa pagkaubos kay ni Aramon daan SCREM, ini sarong programa ka Department of Environment and Natural Resources Region 5. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharaning DENR office sa indong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph.
Nag-iisa ang Mother Tree sa Bicol Region. Nalaman natin kina Paso Macario Junglay at kay Forester Angelito Rotacio ang kahalagahan nito, lalo na't pinagmumulan din ito ng similya ng maaring kolektahin upang dumami pang higit ang punong redlawan. Patuloy rin po nating suportahan ang mga programa ng DENR at pangalagaan po natin ang inang kalikasan para sa kabutihan ng presenteng henerasyon at sa mga darating pa. Para sa inyong comments and suggestions, please call our office at 482-0857 or mobile number 0917-470-4380. Ako po si Ariel Calyon na nagsasabing nagbabago na ang panahon na para magbago. Kung mahal natin ang ating pamilya at may malasakit tayo sa susunod na henerasyon, pangalagaan natin ang ating kalikasan. Ako naman po si Joan Mariscotes na nagsasabing kung kailangan ng ating katawan ang exercise at tamang diet upang maging malusog, maganda at malayo sa sakit, kailangan din ng ating kalikasan ang pangangalaga upang tayo'y may sariwang hangin pa ring matitikman. Ito ang ating programa, DNR at your service.